ka, mama. Kinay mo. Ayan, tikman mo, Belgian. Doon, hindi masarap. Masira kayo sa kliyente. Hindi masarap itong ginagawa niyo po. Baka wala na bumili dito kay Elvis. Ayan, meron po tayong itlog dito at ilalaga po natin para po ating ibenta. Ayan po, meron dito yung pambota mga amigo, may palmiste dito. Bunga po ng palm tree. At ang palm tree na ito, ay yung bunga ng palm tree na ito, ay ito ang gagawin nating pinakasarsa. Alam niyo po ang Equatorial Guinea, ito po ang pambansang pagkain nila, ang pambota. So naisipan ko po na lagyan ng twist o magkaroon ng fusion ang Filipino street food at saka African na pagkain. Kaya gagawa tayo ng sarsa ng pambota para po sa ating ibebenta ngayong araw. So nagtatasik-tasik pa si Tia Celsa. Buenas tardes, Marites. Hola, buenas tardes. Pambota esto comida nacional de Guinea. So ginagawa po dito sa palmiste na ito, sa bunga po ng palm tree na ito ay pinakukuluan yan. Tapos dinidikdik at saka lalagyan po ng tubig. Tapos hanggang sa lumapot. Tapos nilalagyan nila ng karne, nilalagyan nila ng manok, ganyan. Tapos yun na yung pinakaulam nila. So napakasarap po nito kapag ginamit nyo po ay pata ng baboy. Sobrang sarap. So sa hindi po nakakaalam, ang sarsa po na ito kapag naluto, para po siyang mechado, kaldereta, kare-kare, ganun po mga amigo. Kaya napakasarap ng sauce na ito. So this time ay pagsasamahin natin ang ating Pinoy food na kwek-kwek dito sa may palmiste. Tingnan po natin kung magugustuhan nila ito. Ang lasa ng kwek-kwek na may sauce ng pambota. Ito na po yung ito na yung gagamitin nating butter para po sa may kwek-kwek. So hindi ko na sasabihin sa inyo ang ingredients. Basta may itlog siya, yan. Basta may itlog, harina, and then mga seasoning. Ganyan po mga amigo. Para po ito ang magiging butter ng ating itlog para sa ating Pinoy kwek-kwek. So ayan po, pinakukuluan po at yung iba po ay nasala na ng Tia Celsa. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ito na po yung pinakasarsa ng pambota. Ito po yung gagawin natin na pinakasauce ng ating kwek-kwek. Nagsiset up na po sila Tia Celsa para po sa ating negosyo ngayong araw. At ito na po yung pinaka-butter ng ating kwek-kwek. And then pwede rin itong sa corn dog mga amigo. Ayan, meron din tayong tindang patatas mga amigo. Tapos, ayan yung itlog para balatan at gawing kwek-kwek para maipirito na. Hey! Magnegosyo tayo! Ayan yung mga bataan natin mga amigo. Paciencia, tulungan mo ako! Rampa pa mo! Wala si Pasensya, rumampa mga amigo. Ayan, at nagtutulong-tulong na po sila mga kababayan ko para po mabilis na matanggal, mabalatan ang itlog. Dalawang tray po yan na nabili ni Chamami kila Omar. Ang mura lang yung nabili. Parang 250 pesos po. 250 pesos ang isang tray. So, mas okay na. Kasi pagkapunta ng sentro, minsan ang halaga po ng itlog ay 350 pesos. Minsan 300, ganun. Depende kasi talaga sa tindahan. So, dito kahit nataasan mo ang presyo ng paninda, walang mag-check ng presyo. Ayan po mga amigo, merong mo order ng patatas at saka corn dog. Alam nyo, ang madalas mo order dito yung may mga bar. Kasi yung ibang maraming bar dito, ang tinitinda lang ay alak.
pagkain, hindi po sila nagtitinda. Kaya kadalasan kay Elvis, ang mga umu-order, yung may mga may-ari ng bar, kagaya nila Mireille. Vivian, ilan ka ba? Bakit misma? Lagi explore friends mo. Lagi daw ito ang grades mo. Misma! Eh di wow! Ayan po, malapit na pong mabalatan ng itlog, konti na lang. 5 ba naman sila nagtutulong-tulong eh. Bakit hindi agad yan matapos? Ayan. Di pa luto ang patatas. Pasensya! Sumapa ka na naman! Ay, si Masensya, umampa na naman oh. Tigilan mo ko, Tia Mame. Tia Mame, pagod ako. Pagod ako. Nakakatuwa naman mga amigo na si Vivian tsaka si Amir ay tutulong dito kasi may ginagawa si Elvis doon sa kanyang sa tindahan na pinapagawa. So busy si Elvis ngayon kaya si Amir, si Vivian tsaka si Misma at tsaka ito si Celia ang magbebenta tsaka si Chamame. Amin, bilisan mo. Nagtatagalog na no. May lagkakang ba? Kailangan ka ba? O, pinabibilisan ni Vivian kasi kailangan nang i-deliver ito. Ang sabi ay mamaya na lang yung corn dog, importante yung yung patatas. Tapos tinatanong ni Tia Celsa kung ano ang lalagay sa patatas. Sabi niya kung mayonesa daw ba o meron kaming sauce na pambota. So, sabi nga nun, bahala na raw si Tia Celsa kung ano ang gusto niyang ilagay. Ayan. Poner mas, So, ayan pa mga amigo, ito na po yung patatas at inaantay po natin yung sauce ni Tia Celsa. At nandun sa loob si Tia Celsa. Ito si Celia ay nagpe-prepare. Baka sabi ko sa feeding program ay mag-prepare na para makatapos kami ng maaga. So ayan po mga amigo, nagpe-prepare na po para po sa feeding program. 30 lesson? Para sa ano pala ito mga amigo, para sa kliyente. Meron daw 30 na umorder. Sabi ni Celia. So ayan po mga amigo, ang salsa ng pambota ay ilalagay po sa may patatas. So yun ang gusto ng customer eh. Tapos susunod po yung hotdog po na corn dog. Ewan ko, siguro gusto nila yung ganyan. Titikman po natin yung patatas na mayroong pambota na sarsa. Pero mukhang napakasarap po, no? Ayan po mga amigo, para daw po sa may bar to. Mukhang masarap, no? Mukhang ketchup. So ayan po mga amigo, meron ditong pambota ang sauce ng price na niluto. At ito yung binenta. So tikman nga natin kung ano ang lasa. Tama na eh. Sabi ko na, masarap eh. Sarap. Sobra. Nakakatuwa mga amigo, napakasarap ng sarsa ng pambota sa price. So, hindi ako nagkamali mga amigo na pwedeng ipagsamahin ng African food at saka yung Filipino food. So, para po sa ating kwek-kwek, ayan, magluluto na po sila Vivian at saka sila Amir. So, ituturo ko sa kanila para alam din ni Vivian at saka ni Amir. Asino? Uno huevos. So dati hinahati-hati ko po. So para sa umorder, sabi ni Tia Celsa, mas maganda na buong itlog ang ibenta. Ayan, ganyan. Amira, o Viviana, así. Después, pone dentro. Ajá. Así. Ajá. Así, no? Así. Después, así. Si Elvis alam ng pag-prepare nito. Nung kwek-kwek na to. Ayan. Ay, Amiro.
Asi. Tingnan natin si Amir. Después poner. Ayun. Así. Oh. Aha, ahora poner. Pone. Ayan. Aha. Ayan po mga amigo. Parang konti ang arroz. Chamay, ¿por qué poco arroz? Ahí dentro. Ah, meron pa. Termina, poner más. Ah. Hay mucho. So, meron pa raw rice sa loob at pagka na-i-deliver itong order ay ipe-prepare naman para po sa sa may feeding program. Pero yung mga bumibili, okay lang kung merong gustong bumili. Pero meron ng si Chamame, may benta na si Tia Celsa. Pero tinikman ko po mga amigo, napakasarap pala ng sarsa ng pambota sa may patatas. So ibig sabihin kahit na pinirito ay po pwede dito sa may sarsa ng pambota. So ayan po mga amigo, luto na po ang kwek-kwek. So 30 para sa umorder, 5, 10, 15, 20, 5, 30, sakto 30. So ayan po mga amigo, ang sinangag. Sinangag ng Pilipino. Maraming bawang po. Malapit nang matapos. Nagwalo mo kakain. Kanina hindi namin nilagyan ng harina. Nakalimutan ko. Maganda lagyan ng harina para hindi siya, para mabuo. Buong-buo siya. Aha. So ayan po sakto. 2, 4, 5, 10, 15, 20, 5, 30. 30 ang rice with kwek-kwek na may sarsa ng pambota. So ayan po mga amigo, ang luto na po ang ating kwek-kwek. Pwede na po itong ilagay sa may rice. Ayan, ang ganda po ng pagkakaluto ng ating kwek-kwek mga amigo. Ayan. Medyo tikman mo yung tikman mo to patatas at saka yung yung pambota. Ayan. Patatas at saka yung sauce ng pambota. Ayan. Tingnan mo yan Tikman mo, subukan mo. Ayan po si Elvis po mga amigo. Kailangan alam ni Elvis to, kailangan niyang matutunan yung mga ganito. Kaya nagpupunta rin siya dito. Alam niyo, galing po siya sa nagtrabaho pa siya, pero magtitinda pa raw po siya sa may kanto, sa may kalsada. Sipag Sipag nga. Sipag nga Pagkatapos maggagawa ng sa may tindahan, ngayon magbebenta pa siya sa may kalsada. Gaano kasipag. Ayos. Kumili kita mama. Pinapatigil yung nanay niya. Inay mo. Parang walang reaction ang ingay mo. Ayan, tikman mo Beljun. Ang sarsa na pambota. Hindi masarap. Anong ginagawa niyo? Parang, alam mo, nilalagay niyo ito yung veggies. Sarsa nga ito ng pambota. Naku, dapat huwag niyo kung ito kasi baka mamasira kayo sa mga kliyente. Iba kasi yung lasa niya, hindi masarap. Baka wala nang bumili sa inyo dito kasi yung pagkain niyo hindi masarap. Tsaka po ito po na salsa, yung patata. Está bien. Patata está bien con pambota. Doon hindi masarap, masira kayo sa kliyente. Hindi masarap itong ginagawa niyo to. Baka wala nang bumili dito kay Elvis. Joke lang, ang sarap-sarap. Meron ba kayong silid dyan? Baka masarap ito, may maanghang na to. Maanghang na sauce, di ba ang sarap? Ang sarap-sarap! Kala ko seryoso ka, totoo ba? Masarap ako natikman. Nagulat ka ako, sabi mo na hindi masarap Sobrang sarap, di ba? Totoo, mas masarap pa ito sa ketchup. Ito parang ulam na to. Kulang lang ng kanin. Pagkaraos lang sa pagkain ngayong araw.
Diba ang sarap? Sobrang sarap, no? Oh, may pikante pa siya. May sili pa. Masarap. Ayan po mga amigo. Kumwaba nataka bema meze watu wanakuna bema mcheza bema mimi kale wana wapo kwa. Kuya menyo na watu karo tutaka. Grabe, tsura po lang po ng sasa, mukhang napakasarap na po. Yan po ang tinatawag na kwek-kwek de pambota. Ayan. Grabe. Dia pareche, sandeche. Ayan po mga amigo. Inaantay na po itong order. So ayan po mga amigo, unti-unti na pong inaayos po ni Tia Mami. Lahat po ng order. 30 pirasong kwek-kwek de pambota. Wow! Daming benta! Ulit. Wow! Daming benta! Biglang umalis si Pasensya. Nabarag ang eardrums. Mima, ingin mo. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.